Pero panoorin mo po muna natin itong nangyari kay BP Sara Duterte. Bumigay na po si BP Sara Duterte. Naku po. Di maganda, pero nakakatuwa. Ay, bakit? Ito, panoorin natin. Naiyak si Vice President Sara Duterte nang magkaungkatan ang nakaraan. What if daw? Mayor na lang ang tinakbo niya noong 2022 at hindi tumakbong Vice Presidente. Ariya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Alam mo, naiiyak siya kasi hindi niya akalain eh. Yung pag-announce niya, nakita niyo ni isang araw, diba, sa Iligan, yung pag-announce niya ng tatakbo kong presidente, that is a very risky move. Diba? Kasi baka sabihin ng iba, ma-frustrate yung iba, apakaaga naman ito. Diba? Kasi alam naman natin, yung iba, alam na natin yan sa kasaysayan ng Pilipinas eh. 'Di ba? Na hanggang kaduluduluhan bago mag-declare na tatakbo, para nga naman hindi atakihin, hindi siraan, at the same time alam mo 'yon, merong suspense ika nga, 'di ba? Pero si BP Sara Duterte unique eh. Kung yung tatay niya huli magsabi, 'di ba? Ano pa nga ano tawag doon? Yung substitution pa, huli. Eto sobrang aga. Hindi natin alam kung tatanggapin ng tao, pero grabe ho, doon sa Iligan, dito sa Davao, talaga nga naman yung response ng tao, nakakaiyak, nakakaluha. I cannot imagine kung paano magiging rally ni BP Sara Duterte. Honestly, alam niyo kung bakit? Kasalanan nito ni Marcos eh. Kasalanan nito ni Marcos, kasalanan to ni Romualdez eh. Masyado nilang inapi si BP Sara Duterte. Pagkatapos, tingnan ninyo yung picture Pagkatapos mag-giveaway ni BP Sara Duterte kay Marcos, pagkatapos na mag-giveaway at tulungan, dalawa yun, mag-giveaway, siya na munang tumakbong presidente, at tinulungan niya si Marcos, tapos, ganito ang gagawin kay BP Sara Duterte. Ganito ang gagawin kay Pangulong Duterte. Na alam naman natin yung tao talagang ang pagmamahal kay Pangulong Duterte wagas. Tapos, babastusin mo yung matanda. Yung inilagay mo na huhuli sa kanya ay isang buwakan ng inang bastos. Sa tingin mo yung tao hindi nakikita yun? Yung mga hindi ko nga kilalang nasa politika nagko-comment eh. Mapa Gen Z, mapa Gen X, lahat ng generation na hindi sila involved in politics Pero nung nakita nila si Pangulong Duterte na kinidnap at dinala sa dahig, sila mismo umiyak yung puso eh. Tapos pagkatapos doon, inaapi mo pa yung anak. Pagkatapos mong apihin yung anak, sana kung gumaganda ang buhay nila. Hindi eh. Putang ina, walang perang pampagamot dahil ninakaw ninyo sa PhilHealth ang pera. Nagkamatay-matay na ang tao dahil sa pagnanakaw ninyo sa PhilHealth. Doon sa flood control, inubos ninyo ang pera na sana mapapakinabangan ng taong bayan. Ang ganda ng bill, ipinatigil ninyo dahil lang kayo ay mga ganid sa kapangyarihan. Ano pa? Yung sanang classroom na makakapag-aral ang mga bata, anong ginawa ninyo? Pati yung putang ina nyo, ninakaw nyo. Tapos expect ninyo na matutuwa ang taong bayan sa inyo dahil sa putang inang 20 pesos na kadiwa na bigas na yan. Leche kayo. Kasi hindi lang kayo bastos, binabuy nyo talaga. Tinigil nyo lahat ng proyekto. Nung natapos yung proyekto ni Duterte, inangkin nyo pa. Diyan kayo kabastos. Tapos expect nyo yung tao matutuwa sa inyo, mga animal kayo. I-expect ninyo na sila ay magdidiwang sa inyo, mga ulul.
Kaya yung, alam mo, yung response ng tao ngayon kay VP Sara Duterte, galit yan sa administrasyon ni Marcos. Galit yan sa pinaggagawa mo, Marcos at Romualdez. Sa pang-aapi ninyo sa taong bayan. Tapos yung mga nagsasalita, ano ginagawa ninyo? Kinakasuhan ninyo. Tandaan ninyo, habang tinatarantado ninyo ang taong bayan, habang tinatarantado ninyo ang mga netizens, ito ang nagiging resulta. Overwhelming support kay VP Sara Duterte. Ako nga, ang daming kong kilala eh. Hindi sila maka-Duterte. Nung nag-announce si VP Sara Duterte, sabi nila, ito na. Ito nang aayos. Nakita niyo yung mga kalye survey? Gusto nila si VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nila, gusto na namin maayos. Mas gusto namin yung nakaraan ng presidente yung tatay niya. Dahil nga, kasalanan talaga ni Marcos Soto at ni Romualdez. Binaboy nyo Pilipinas. Kasalanan ninyo. Binaboy nyo Pilipinas. Kaya yung mga tao kumakampi na ngayon kay VP Sara Duterte. Kayo may kasalanan nito. Hindi pa man nagsisimula ang speech ni Vice President Sara Duterte, naging emosyonal at naluha na siya sa harap ng mga Davaoenyo. Nangyari yan sa dinaluhan niyang event sa Philippine Association of Local Government Accountants sa Davao City. Nang magsimula na siya, muling naiyak ang bise. Bigla raw kasi siyang nangulila sa lungsod at sa buong Mindanao. Pagkakita na kayo sa ako ang mga kauban, kaniadto sa City Hall. Nostalgic ko na ate na ko ako ang kamingaw sa Davao, sa Mindanao. Tanong pa ni VP Sara, paano raw kung hindi na lang siya tumakbo sa pagka-vice presidente noon? Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganganina, nakauna-una ko sa ako ang kaugalingon. Kung sa kahao, may dagan na lang ko o mayor. Wala na lang ko may dagan o vice president. Unang naging vice mayor ng Davao City si Sara noong 2007, kalaunay ilang beses siyang nahalal bilang mayor. 2022 naman ang tumakbo at manalo siya bilang vice president kasama ang kanyang katandem at nooy ka-unit team na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit na-miss niya raw ang Davao City, paglilinaw niya, Pagkulangan na ito, presidente, okay na na. Yun, wala na, finish na. Finish na. Oh, di ba? Ano na yun? Sabi niya, tatakbo siyang presidente. Finish na. Okay na ng pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan na dapat. Yo! hindi na nagpaunlak ng panayam si VP Sara matapos ang event. Halos isang linggo na mula nang inanunsyo ni Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 elections. Matipid ang naging reaksyon dyan ng Malacanang at sinabihan siya ng good luck. Parang kayong media, matipid din kayo, hindi kayo nagkomento doon sa napakagandang interview ni VP Sara Duterte. Ano, inggit? Inggit ba yun? O talagang ano lang kayo? Ayaw nyo lang yung mga magagandang balita. Ewan ko sa inyo. Yan talaga mga media. Oh, by the way, highway Speaking of Sara Duterte, nakikita nyo ba yung aking sombrero? Oh, kita nyo yung sombrero ko na yan? Gusto ko mamigay niyan eh. Oh, sa mga mag-share ng video natin, magpipili tayo. Sa mga mag-share ng video natin, pipili tayo at magpapadala tayo. Anharot! Namo! Sama na ugali. Anharot! Mamimili tayo yung mga mag-share ng video natin Tapos kukunin mo yung address, padala mo ng bulaklak. Hindi. Kunin mo yung address. Si Anharot lang magme-message sa inyo, wala nang iba pagkakuha mo ng address, wag naman sa ibang bansa, napakahirap magpadala sa ibang bansa. Ipapadala natin ng sombrero. Ayan Banateros for Sara Duterte. Yun.
Hay nako. Anyway, kita nyo naman, di ba? Ito yung sinasabi natin na na napaka madamdaming ng ating Vice President. Kasi alam mo ito sabi nga nila, bakit si Vice President para atang ma-emosyonal? Alam mo, sa totoo lang, tama naman. Sometimes talaga you have to be strong when emotionally strong when you are a leader. Pero somehow, sabi ko nga, that softness of heart is something na it shows something. Na yung kanyang compassion, yung kanyang pagmamahal, ay kitang-kita mong nandyan. Nakita naman natin yung tapang ni BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte, kung tapang ang tapang, nakita ninyo humarap sa kamera. Nagto-throwback nga yung mga video niya ng Quadcom. Tangina, hindi makaimik yung mga congressman, parang tuta eh. Di ba? Kita niyo yung tapang ni BP Sara Duterte. Pero dahil talaga sa tindi ng pagmamahal niya sa mga kababayan niya, ganito yung kanyang emotion eh. Talagang love for the country. BP Sara Duterte, ibawi mo kami. Yun lang, sa akin yun lang pinangamensahe ko. Ibawi mo kami. Dahil, alam mo, kasi para magkaintindihan tayo, panoorin nyo yung video kahapon. Napakaganda ng video eh. Panoorin nyo. Bago nyo ito ituloy, stop nyo muna to, i-play nyo muna yung video kahapon, yung Vox Populi kagabi.